si Mr. Voltaire Bohol is president of the August 21 movement or ATOM in the Philippines. He is also good governance advocate and anti-corruption activist. What is ATOM? What was it? And what were the things they did before? And also why EDSA is still important 40 years after, despite all the political troubles natin. Welcome, Mr. Voltaire Bohol. Thank you very much. Thank you for organizing this event, National Historical Commission. Again, ako po si Volt Bohol, and 14 years old ako actually, noong 1986. So I was there with my parents for 3 days. It's a people power, from Camp Crame to Channel 4 to Channel 9 to Club Filipino when Cory Aquino swore her oath, no, as president, and the night of February 25 when Malacanang was vacated by the Marcos family already. So I was there. And practically that led me to joining Atom more than 30 plus years later. So yung Atom po kasi ay, as you know, our name is basically derived from the actual date when Ninoy Aquino was assassinated, August 21. That's why we became August 21 movement. But before the formation, it was Butz Aquino who became our founder weeks after the burial of Ninoy Aquino in 83. He was a former actor who doesn't really care about politics. You know, his brother Ninoy has been coaxing him to enter politics, but he's contented in just staying in his private life. Businessman siya, may office siya sa Makati during that time, and yun nga, he believed that politics is just a game for the elites. Ganun yung mindset ni Butz. Until his brother was assassinated on August 21, 1983. That practically turned around his mindset, and siguro naman because of the way Ninoy Aquino was blatantly assassinated that day, talagang kahit sino naman, kapatid pa siya, di ba? Talagang maiiba yung buhay mo eh. And alam natin na nangyari sa maraming Pilipino ng panahon na yon, how they were pushed into becoming more proactive in the movement against the dictatorship. So from 83 to 86, Butz Aquino led Atom in their active non-violence struggle to fight the dictatorship. They were very active sa yung mga activities na kakaiba. Nagsimula sila ng jogging protest activities sa Ross Boulevard, and that was massive. Naging weekly yon, tuwing linggo sa Luneta, tumatakbo sila, walang chanting. Ano lang yon? Talagang nasa shirts lang yung messages nila to avoid getting the ire of the military noong time na yon. Dumami yon, nag-mushroom siya hanggang sa nag-organize sila ng Tarlac to Tarmac. Yan. Kasama ni Butz Aquino kasi sa leaders ng Atom doon. Mga schoolmates niya sa Ateneo. So you can just imagine, mga middle class to. You can say that again, mga galing from the elite families din. But again, because of Ninoy Aquino's assassination, Atom paved the way for other middle class, non-activists who does not care about the politics of that time, pumunta sa kanila lahat ito. And then Tarlac to Tarmac happened. Tarlac to Tarmac was also a jogging event, no? It was meant to be just a few days. It started at the birthplace of Ninoy Aquino, Concepcion Tarlac. Nagsimula sila doon. Naka-short sila, pan-jogging, and nagwa-walking, and sa gabi nagma-motorcade. Hindi naman sila masyado sikat nun, hindi sila pinapansin until the military tried to harass them. Hinarang sila, 2, 3 beses ata yun. At sumikat yung yung event na yun, na-cover siya internationally, lumaki lalo yung mga participants in the coming days. Hanggang sa when they reached yung Tarmac, Manila International Airport na naiyawan na po ito ngayon, the total number of participants from non-Atom members who joined that in a span of several days was around 1 million, which was, it became the second biggest mobilization since the period of Ninoy Aquino. Kasi according to foreign documents, 2 million to 6 million talaga ang tumalo sa liping ni Ninoy. But Tarlac to Tarmac somehow galvanized the public. Halo-halo na to, the masses, the middle class joined in that event. And then yung mga activities ng Atom, it went on, no? Almost, alam nyo, huwag natin kalimutan yung Makati, sobrang naging active doon. The business district, siguro marami sa atin, mga kabataan, hindi na rin maalala na yung, can you imagine the whole stretch of Ayala, every Friday, ay mga alas 4, alas 5, yung mga bintana ng mga buildings, may magpapasabog lang ng firecracker as a signal. Alam na ng mga empleyado gagawin nila, very organic to hinahagis yung mga yellow confetti habang nagmamarcha yung mga protesters. And then one of the groups usually, pag Friday, ay Atom, yan led by Butz Aquino.
Hanggang sa dumating yung snap elections, and then of course that fateful day or night, February 22, 1986, no? They were in a party, yung mga Atom members sa isang birthday ng isang executive committee member ng Atom, si Mildred Juan. And they got wind of the news na ito na nga, mukhang nag-defect yung ano, no? Si Minister Enrile, si Fidel Ramos. So there was a discussion among the executive committee of Atom members kung anong gagawin. And Boots wanted to go to EDSA right away, talk to them, and maybe try to, to intervene or para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Kasi ako, natatandaan ko nung gabi na yon, galing kami sa isang sine na pinanood namin ng pamilya namin. I remember, I was 14, no? Minsan mukha lang ako Gen Z, pero nanood kami ng Chuck Norris, yung Delta Force. And then when my dad turned on the radio going home, yun nga, nakita na namin. And then everybody was confused. Sabi ng daddy ko, di natin mapagkakatiwalaan si Enrile. Eh, siya yung implementer ng martial law eh. So, siguro ganun din yung naging takbo ng utak ng mga leaders ng Atom. Except for Boots, no, na mas open-minded. In other words, the executive committee disapproved, but nevertheless, Boots Aquino decided to go to the camp, military camp sa EDSA. Kinausap si Enrile, and then doon niya ginage na mukhang totoo. Hindi pala ito moro-moro. Then 10:20 on the night of February 22, lumabas po siya sa Radyo Veritas, nanawagan sa taong bayan, nanawagan po sa Atom members at sa Bandila coalition members na magtungo sa Isitan Cubao. Marami na pong hindi nakakaalala na nangyari na to. So sa Isitan Cubao po yung unang-unang pagkakataon na pinanganak ang People Power. Sumunod po ang mga tao, alas 11 po ng gabi, dumating po ang libu-libong tao sa Isitan Cubao. At ayun na nga, they marched together going to Pero babalikan ko ulit, a few minutes later, it was Cardinal Sin's turn to go out on Radio Veritas. And the rest is history. Alam natin ano nangyari. So it was a combo of Boots Aquino first and then Cardinal Sin. That paved the way for the EDSA People Power. Again, yung Isitan, that's very Kaya nga nung 22, nung Sunday, nag-motorcade kami doon, yung Atom, no, with other of our allied groups, no, like yung Every Woman and others. Umikot kami sa, dala-dala namin yung Atom flag, inikutan namin yung mall or yung building ng Isitan, and we had a replica of the marker, printed placard saying, on these doors, People Power was born. Kasi in fact, merong marker talagang Isitan before. At siguro through the years, because of several renovations, nakalimutan na ng tao. So pinapaalala lang po namin ito.